Noong kabataan ni Humbert, hindi niya inakalang magsisimula ito sa malaking pagbabago ng kanyang buhay. Nagsimula siyang umibig sa isang babae na nagngangalang Mirana. Siya ay nagkasakit ng tipos at ikinamatay niya ito sa murang edad. Hanggang sa paglipas ng taon, namimiss niya pa rin si Mirana. Lumipas ang panahon, si Humbert ay naging isang professor. Siya ay naghanap ng bahay na mauupahan at nakakita siya. Ang pangalan ng may-ari ay isang byuda na si Charlotte Hayes. Nilibot ni Humbert ang bahay na lilipatan niya na medyo magulo ang mga kwarto at nakita niya ang dalagang anak nito na nakadapa sa labas ng damuhan at naliligo ito habang nagbabasa ng magazine. Siya si Lolita. Nanlaki ang mga mata ni Humbert sa 18 anyos na dalaga dahil sa kanyang tinataglay na kagandahan. Nang makita siya ni Lolita ay nginitian siya nito. Naalala ni Humbert ang kanyang nakaraang pag-ibig noong siya ay bata pa. Sa mga nakalipas na araw, habang si Humbert ay nasa bahay, lagi niyang minamasdan si Lolita kung ano ang ginagawa nito. Gustong makilala ni Lolita si Humbert, kaya pinuntahan niya ito sa kanyang kwarto para magpapansin. Habang may ginagawa si Humbert sa kanyang aklat, si Lolita ay biglang inupuan si Humbert at idinikit ang chewing gum sa aklat at sa kanya tinignan si Humbert na para bang nang-iinis. Biglang dumating ang kanyang ina at tinawag siya nito. Tumakbo ito ng mabilis palabas ng kwarto ni Humbert. Sabay kinain ni Humbert ang chewing gum na nilagay ni Lolita sa aklat para di mapansin ni Charlotte. Para madisiplina ang anak, plano ni Charlotte na ipadala si Lolita sa isang bahay-eskwelahan. Sumang-ayon naman si Humbert, nang nalaman ni Lolita ang plano ng ina, ikinagalit niya ito. Noong paalis na ang mag-ina, nakita ni Lolita na sumisilip si Humbert sa bintana, saka siya bumaba ng kotse at mabilis na bumalik sa bahay papunta kay Humbert. Nagulat na lang si Humbert na tumakbo ito papunta sa kanya at tila nagpakarga ang dalaga na parang sanggol at sa kanya ito hinalikan, at mabilis na bumalik muli sa kotse. Ikinagulat ito ni Humbert at ninanamnam ang mga sandaling hinalikan siya nito. Sa kanya pinuntahan ang kwarto ni Lolita para lasapin ang mga gamit nito. Ngunit hindi ito natuloy dahil biglang dumating ang katulong ng kapitbahay. Nagtataka ang babae kung bakit napunta ang lalaki sa kwarto ng dalaga. Ibinigay ng babae ang isang sulat galing kay Charlotte para ito kay Humbert na naglalaman na may gusto sa kanya si Charlotte, at gusto na niyang gawin itong asawa para maging ama ni Lolita. Kinagat naman ito ni Humbert para mapalapit sa dalagitang si Lolita. Nagpakasal sila nito kahit na hindi gusto ni Humbert ang babae. Mga ilang linggo na laman ni Charlotte na hindi siya gusto ni Humbert dahil nabasa niya ang diary ng lalaki. Nagalit si Charlotte at sinabi na wala siyang kwentang asawa, at hindi niya na makikita si Lolita. Hindi makapagpaliwanag si Humbert at dinahilan niya na lang na gumagawa siya ng libro kaya niya nasabi iyon. Kumuha na lang siya ng alak para pakalmahin ang asawa ngunit umalis na ito sa kwarto. May tumawag sa kanya sa telepono at ang sabi na sagasaan daw ang kanyang asawa sa tapat ng kanilang bahay. Agad siyang lumabas ng bahay at doon niya nakita na patay na nga ang asawa. Di man lang nagsisisi itong si Humbert sa pagkamatay ng asawa at naisip niya na ito na ang pagkakataon na kunin niya si Lolita sa bahay-eskwelahan. Pumunta na agad si Humbert sa bahay-eskwela para sunduin niya ang dalaga at nakangiting sinalubong ni Lolita si Humbert. Tinanong ng dalaga kung kamusta ang kanyang ina, sagot ni Humbert ay nasa hospital ito at kritikal ang lagay niya. Pumunta sa hotel ang dalawa para magpalipas ng gabi. Pagkatapos ay pumunta na sila sa kanilang kwarto. Tinanong ni Lolita bakit iisa lang ang kanilang kwarto. Ipinaliwanag naman ito ni Humbert at sinabi na yun lang ang kaya niyang bayaran dahil hindi sila mayaman kaya isang kwarto lang ang kanyang kinuha. Makalipas ang ilang oras, pumunta na ang dalawa sa restaurant ng hotel upang kumain. Habang sila ay naghihintay, napansin ni Lolita ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Namukan nila ang lalaki na isa palang manunulat ng dula na nagngangalang Quilty. Nang bumalik na silang dalawa sa kwarto, tinatanggal ni Humbert ang sapatos at medyas ni Lolita. Nagkwento ang dalaga sa kanyang ama-amahan kung gaano siya kalikot sa school. Ngunit sinabi ni Humbert na bukas na lang magkwento para makatulog na ang dalaga. Sa paglabas ni Humbert sa kwarto, naglibot muna siya para magpahangin sa labas. Habang nagpapahangin, may taong nakaupo sa rakang chair at biglang nagtanong kay Humbert kung saang lugar niya nakuha ang kasama niya. At iniba ni Humbert ang kanyang sagot na sinabing maganda ang panahon ngayon. Muling nagtanong ang lalaki kung sino yung babae na kasama niya at sagot nito anak niya ito. Biglang sinabi, sinungaling, hindi mo siya anak.
Namukhaan ni Humbert ang tsismosong lalaki na si Quilty. Nagtanong ulit siya kung nasaan daw ang ina ng dalaga at sinagot ni Humbert na matay na ang kanyang ina. Kinaumagahan, si Lolita ay nagising at hinipan ang mukha ng kanyang ama-amahan para magising. Habang nasa kotse, sinabi ni Lolita na gusto niyang huminto sa gas station dahil masakit daw ang kanyang tiyan. Sa parehong araw, nalaman na din ni Lolita na patay na ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, iyak ng iyak ang dalaga sa pagkawala ng kanyang ina. Pumunta siya kay Humbert at kinomfort naman siya nito. Ang dalawa ay nagpakalayo-layo at nagpunta sa iba't ibang lugar. Itinuloy pa rin nila ang pagpapanggap na mag-ama sila. Habang tumatagal ay nagsasawa na si Lolita at lumalayo kay Humbert, dahil hindi pa rin matanggap na wala na ang kanyang ina. Pumunta ang dalawa sa kakaibang paaralan at saka dito in-enroll ni Humbert si Lolita. Pagkalipas ng ilang minuto nalaman ni Humbert na ang eskwelahan na ito ay hindi pwede kay Lolita dahil pinagkakaabalahan nila dito ay drama, sayaw at pakikipagligawan sa mga lalaki na hindi ikinatuwa ni Humbert. Nang malaman ni Humbert na sasali si Lolita sa isang dula, hindi niya ito pinayagan. Kaya ginamit ni Lolita ang kanyang karisma para mapapayag niya ang ama-amahan. Bantay sarado ni Humbert si Lolita sa practice nila. May isang babae na tumabi sa kanya na may pangalang Mona, nakasali din sa dula. Tinuro ni Mona ang isang lalaking nagyoyosi at nanonood ito. Ang lalaking iyon ay si Quilty ang manunulat ng dula. Pagkalipas ng ilang araw, napapansin ni Humbert na lumalayo na sa kanya si Lolita kaya sinuhulan niya ito ng pera. Kinagabihan, pagkatapos ng kababalaghan, nag-aaway ang dalawa dahil kinukuha ni Humbert ang mga perang inipon ni Lolita. Nalaman niya kasi kaya nag-iipon ang dalaga para makatakas ito sa kanya. Kinakabahan si Humbert baka naisumbong na siya sa mga principal sa mga ginagawa nito sa dalaga. Sinabi naman ni Humbert na nasa mabuting kamay niya ito at hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Isang araw, si Humbert ay nagtanong sa anak kung saan siya pumupunta dahil nalaman ni Humbert na hindi umattend sa piano lesson si Lolita. Kaya tinapik ni Humbert ang hita ni Lolita at binalaan siya na wag niyang gagawin yung hindi siya nagpapalam sa kanyang ama-amahan. Hindi na napigilan ni Lolita at galit na sinabi sa kanyang ama-amahan na masama siya. Biglang sinampal ito ni Humbert at sinabi ng dalaga na patayin na lang siya gaya ng ginawa sa kanyang ina. Mabilis na umalis si Lolita ngunit sa huli bumalik lang din ito sa inuupahan nilang dalawa. Pinangako ni Humbert sa kanya na lalayo muli sila at maglalakbay patungo sa mga gustong puntahan ng dalaga. Sa gitna ng biyahe, napansin ni Humbert na may sumusunod sa kanila. Hinala niya ng mga pulis ito na nagmamanman sa kanila minsan kasi nagpapalit-palit sila ng sasakyan at minsan naman ay bigla na lang ito nawawala. Inisip tuloy ni Humbert na guni-guni niya lang iyon. Nag-stop over sila sa gasolinahan at pumasok ito sa loob ng tindahan. Habang nasa tindahan natanong niya na may kausap na lalaki si Lolita at dali-dali itong lumabas para alamin kung sino yung lalaki, ngunit ito ay biglang nawala. Umalis agad sila sa lugar at tinanong niya kung sino yung lalaki at sinabi na nagtatanong lang tungkol sa mapa. Hinala ni Humbert na maaaring pulis iyon na nagmamanman sa kanila. Sandaling umalis si Humbert sa kanilang tinutuluyan upang magpatanggal ng balbas at para bumili ng prutas at pagkauwi ay nadatnan niya ang anak na parang may kakaibang nangyari sa kanya. Kaya nagulat si Humbert at galit na galit itong tinatanong sa dalaga kung sino ang nakasama niya sa kwarto nung habang wala siya. Sa kalagitnaan ng pagtulog, nagising si Humbert na balisa at takot na takot. Naghilamos siya ng mukha para mahimazmasan at nakakita siya ng maliit na baril at saka sila umalis sa kanilang tinutuluyan. Ngunit gusto ni Lolita na pumunta ng hospital dahil sa nakuha niyang virus at hinayaan niya na lang ito. Kinontak ni Humbert si Lolita upang kamustahin sa hospital. Sinabi ng nurse na magaling na daw ito at may nag-ayos daw ng paglabas ni Lolita sa hospital. Nagmamadaling siyang pumunta sa hospital at nagwawala siya sa hospital nang makarating ito, halos mapatay niya na ang isang doktor sa sobrang galit. Bigla siyang nahimazmasan nang makakita siya ng pulis sa labas at dali-daling umalis. Sinubukang alamin ni Humbert kung sino ang kumuha kay Lolita at kung saan siya dinala ngunit hindi ito nagtagumpay. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap siya ng sulat galing kay Lolita. Sinabi niya sa sulat na may asawa na ito at malapit na siyang manganak at ani niya labis daw ang kanyang kahirapan at humihiling siya ng tulong pinansyal para makaraos. Pinuntahan niya agad ito at nakita niya ang bahay na halatang hirap sa buhay ang dalaga. Nang nasalayan niya muli ang dalaga bakas sa kanyang mukha ang pagkalungkot at may kasamang saya dahil sa pananabik niya sa dalaga.
at nakita niya ang asawa ni Lolita na nag-aayos ng kanilang kuryente. Hirit ni Humbert paano naman daw siya, hindi ito sinagot ni Lolita at saka umalis sa kanyang inuupuan. Ipinagtapat ni Lolita na siya ay nakulong sa puder ni Quilty. Hinihiling ni Humbert na bumalik na ito sa kanya at sumama na ngunit sinabi niya na nababaliw na siya. At sinabi ni Humbert na ibibigay Perrin ang pera kung ano man ang magiging desisyon ni Lolita. Nang binigay ni Humbert ang pera naiiyak si Lolita habang binibilang ang pera at saka tinanong ni Humbert kung sasama na siya. Ani ni Lolita mas gusto niya pang sumama kay Quilty kaysa sa kanya at biglang umalis si Humbert. Malungkot na umalis si Humbert. Sa pagkakabalik niya muli niyang sinilayan ang dalaga at bakas Perrin sa kanya ang paghuhumaling kay Lolita. Sa nalaman ni Humbert na si Quilty pala ang may salarin kung bakit nawala si Lolita ng 3 taon. Kaya pinuntahan niya ito at tinanong kung siya ba talaga ang salarin. Hindi makasagot si Quilty na parang walang kinalaman sa nangyayari, kaya biglang nagpaputok ng baril si Humbert para mapaamin ang lalaki at sa kanya inamin ang mga ginawa niyang kasalanan kay Lolita. Tumakbo si Quilty papunta sa kanyang piano at saka ito binaril ni Humbert sa likod, patuloy niya itong pinagbabaril habang siya ay pilit na tumatakas hanggang sa namatay na ito. Sa kanyang pag-alis habang may mga pulis na humahabol sa kanya ay tila nawala na siya sa sarili. Nang naharang na siya ng mga pulis sa kanya napagtanto na wala na siyang takas at alam niya na, ito na ang katapusan niya. Nilhiko niya ang sasakyan at saka bumaba. Pinagsisisihan niya ang mga ginawang kasalanan kay Lolita pero hindi siya nagsisisi sa pagpatay kay Quilty. Siya ay namatay sa kulungan noong November 16, 1950 dahil sa sakit sa puso. Sumunod na buwan ng Kapaskuhan si Lolita naman siya ay namatay sa panganganak.